3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Riba and Family, Pastor Nael Tongko and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gare and Sister Krista Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Monteagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Janeline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Misuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise Del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Mantig, Sister Meli Montaño, Baby Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Pocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Monteagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Faye and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Philomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Morena and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson, Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melgin Paliago, Brother Lance Rui Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero and Brother Jonard Pangan. Magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo po mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo mga kapatid ko sa Iglesia ng Patsintang. At muli sa lahat po ng mga nakikibahagi sa gawain ito. Bago po ako magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa inyo mga kapatid. Alam kong kayo po ay nanalangin na ako po ay may karamdaman. At salamat po sa inyong mga panalangin. At narito po ako upang muling makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos.
at tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin. Ang aking pong ibabahaging talata sa inyo, ang salita ng Diyos ay ating mababasa sa unang 1, chapter 4, sa verse 9. Ganito po ang sinasabi, sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak, dito'y nahayag sa atin ang pag-ibig ng Diyos upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Kaya nga po, ang paksa natin ngayong gabi ay ang mamuhay na may pag-ibig. Mamuhay po tayo na may pag-ibig. Kasi po nang tayo ay hindi pa mananampalataya, hindi po natin alam itong pag-ibig sa Diyos. Natunayan nga po ay ang likas natin bilang tao, namumuhay tayo ayon sa pag-ibig ng ating mga sarili. Kung ano ang gusto natin, kung ano ang iniisip natin ay ayon sa ating ibig. Pero ito pong ating aralin ngayong gabi ay tungkol sa mamuhay na may pag-ibig sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi sa unang 1, chapter 5, sa verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So ito po ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At sabi dito ay sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Bakit po tayo kuminsan ay nabibigatan tayo sa utos ng Panginoon? Kasi po, ang ating pag-ibig ay nasa ating sarili. Kaya nga po, itong pag-ibig natin sa Diyos ay maaari natin tuparin ang kanyang mga utos. At ipinangako naman sa atin, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya mga kapatid, tayo na umiibig sa Diyos, hindi po tayo mabibigatan sa kanyang mga inuutos. Halimbawa na lang po, sabihin, ibigin mo yung kapwa na kaya ng sarili. Kaya lang tayo nabibigat ng ibigin ng kapwa dahil nga hindi pa natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung tayo ay mamumuhay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, hindi po tayo mahihirapan, hindi tayo mabibigatan sapagkat tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos nang tayo ay sumampalataya sa Kanya. At isang alagad po ng Panginoon ang nakaranas ng siya ay namuhay na may pag-ibig. Ito po ay si Pilimon. Sabi po rito sa Pilimon chapter 1 sa verse 7, sapagkat ako'y totoong nagagalak at naaaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat pinaginhawa mo, sapagkat ang puso ng mga banal ay pinaginhawa mo, mga kapatid. Ay pinaginhawa mo, kapatid. So ito ay isang patutuon ni Pablo dahil ito ang ginawa ni Pilimon. Kaya nga ang sabi ni Pablo, ako nagagalak sa iyo, kapatid. At ako'y naaaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat pinaginhawa mo ang puso ng mga banal. Pinaginhawa, sapagkat ang puso ng mga banal ay pinaginhawa mo, mga kapatid. So ito po ang dapat na nananahan sa atin. Kapag tayo ay may pag-ibig sa Diyos, ay mararanasan din po natin ito na tayo ay magiging taga-aliw ng mga kapatid, na tayo ay nagbibigay ng kagalakan dahil sa pag-ibig. Kaya nga ang sabi ni Pablo kay Pilimon, pinaginhawa mo ang puso ng mga kapatid. So ito po ang itinuturo sa atin ng Panginoon, na atin tuparin ang kanyang mga utos, yung ating pag-ibig sa mga kapatid. Na kung ito ay ginagawa po natin, na tayo ay may taglay na pag-ibig sa mga kapatid, ang nagiging nadarama raw ng mga kapatid ay pinagiginhawa natin ang kanilang puso. Na napakahalaga po itong aralin ito na tayo ay mamuhay na may pag-ibig. Sapagkat kung tayo ay tunay na mananampalataya, matututuhan po natin ito na tayo ay umibig sa Diyos
At kung tunay na natin siyang iniibig, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Gaya po ng ginawa ni Pilemon sa mga kapatid sa pamamagitan ng pinadama niya ang pag-ibig sa mga kapatiran. Ang sabi nga ni Pablo, pinaginhawa mo ang puso ng mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga na hindi lang ang pag-ibig ay sa buwan lamang ng Pebrero na sinasabing Pebrero ay po ng pag-ibig. Ito pong pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon ay ang pag-ibig na dakila na ginagawa natin, hindi lamang sa buwan ng Pebrero, kundi sa araw-araw, taglayin natin ang pag-ibig sa Diyos. Sapagat, ang sabi nga ni Pablo, ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Yun po ang kahalagahan ng pag-ibig. Yun po ang kahalagahan na tayo'y mamuhay na may pag-ibig. At hindi lamang tayo ang nagiginhawahan, kundi pati ang puso ng mga kapatid ay napagiginhawa natin sa pamamagitan ng namumuhay tayo ng may pag-ibig. At ako nga po ay nagpupurik nagpapadalamat sa Panginoon. Kung tayo ay mamuhay na may pag-ibig, ay pag-ibig din ang tinatanggap natin sa ating mga kapatid. At gaya nga po ng aking pagkakasakit na ito ay lalo ko pong nadama ang pag-ibig ng mga kapatiran. Salamat sa inyo mga kapatid sa Iglesia ng Fiel, sa inyong mga panalangin at sa inyong pagbabahagi na pinadadala po ninyo sa akin. Salamat din sa inyo mga kapatid sa Iglesia sa Pasunta-mo na ang inyo ring ginagawa sa atin ay patuloy kong nadadama ang inyong masaganang pag-ibig. At purihin ng Panginoon sapagkat mapalad po ang ating iglesia. Nakita ko po at nadarama ko po sa ating iglesia na tayong magkakapatid ay naglilingkod na may pag-ibig sa isa't isa. Sapagkat lahat po tayong nag-iibigan ay ating naranasan ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagtatahi, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa pag-ibig nito. Pinagdapat niyo sa bawat isa sa amin. Kung kaya na kami mabanal ng kami mananampalataya sa inyo, ay nadama din namin ang pag-ibig na ito ay kailangan namin ipamuhay upang sa gayon kaming magkakapatid ay magbigay ng kaginhawaan sa puso ng bawat isa na kami nag-ibigyan dahil po sa inyo ay ipinagkaloob sa amin sa dakilang pag-ibig. At ako po ay umaasa anuman ang pangailangan mga kapatid sa Iglesia ng Fiel dahil sa inyong pag-ibig sila po ay inyong tutulungan aabutin. Lahat po ng may karamdaman sa Iglesia ng Pasunta. Marami po may sakit sa panahon ito. Ang banal, aking ibinadalangin na bawat isa sa kanila inyong hipuin. Ituloy po kayong magdala sa kanila ng halagin at kagamutan. Ipadama po ninyo sa kanila at ibig ninyo ay hindi nagbabago upang sila pagalingin, palakasin, paginhawain at sa panahon ito may kahirapan, maraming pagsubok, dagdagan nyo ang aming pananampalataya. Kaming magkakapatid ay magkaisa na magtiwala sa inyo sapagkat kayo po ang katugunan ng lahat ng aming mga pangailangan. Ama, ang lahat ng ito ay aking hinihingi at aking pong ibinagpapadalaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Sasabihin sa iyo ang nadarama ng puso ko. Nang makilala ka, ako'y nagbabago.
Walang kakaiba ang aking nadarama. Dulot ay ganap na ligaya mula nang ika'y paghariin na. Puso ko'y panarang na binigyang kulay itong buhay. Binawi mong takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat ang tulad ko, O Diyos. Binigyang kulay itong buhay. Binawi mong takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat ang tulad ko, O Diyos. Sa kaguluhan ako'y naliwanagan. Nalay mo sa aking kapayapaan. Dahil sa'yo ay nakamtan buhay na walang hanggan. Kaya't sa aking awit ay iyong dinggin pasasalamat at pagpupuri. Alay sa'yo buong buhay ko, maglilingkod lamang sa'yo. Oh, oh. Binigyang kulay itong buhay. Pinawi mong takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat ang tulad ko, O Diyos. Binigyang kulay itong buhay. Pinawi mong takot at ang lumbay. Minahal mo ng tapat kahit di karapat-dapat ang tulad ko, O Diyos. Minahal mo ng lubos, kaya't pag-ibig ko'y alay lang. Pag-ibig ko, kaya't pag-ibig ko